Ngayon po ay kaisa natin ang buong sangkristyanuhan sa pagdiriwang ng dakilang kapistahan ng banal na katawan at dugo ni Jesucristo o tinatawag nating Corpus Christi. Hindi po yan pangalan at apelyido, Corpus Christi. Yan po ay kahulugan, katawan at dugo ng ating Panginoong Hesus. Napakinggan po natin sa unang pagbasa, binanggit ang hari ng Salem. Ito po ang shortcut sa Jerusalem. Si Melchizedek na hari ng Salem, alam naman natin kung saan galing yung salitang Salem, Shalom, kapayapaan. At hindi lang basta kapayapaan, noong araw merong tinatawag na Salem bed. Pag ikaw daw ay humiga, ikaw ay payapang-payapa at mahimbing na mahimbing ang tulog. Diyan galing ang Salem bed sa Salem, Shalom. Pero ang kahulugan ho ng Shalom, tandaan natin, hindi lang basta peace, bati tayo, hindi tayo magkaaway. Ang ibig sabihin ho ng Shalom ay lahat ng mabuting nais ibigay ng Diyos na may mapa sa iyo. May every good gift from God come to you. Mapa sa iyo lahat. Ibuhos sana sa iyo. Kabaliktaran niya ng ating sumpa sa tao. Pag meron kang hindi kabati, sinasabi mo lahat na sana maging masama sa taong yun. Ito kabaliktaran. Pag sinabing shalom, lahat ng mabuti, mapasayo nawa. Binanggit ang hari ng Salem, si Melchizedek. Si Melchizedek na sa Biblia ay hindi alam kung sino ang nanay at tatay. Very mysterious figure. At si Melchizedek na pari, pero hindi siya kabilang sa tribo ni Levi o Levi. Yung mga Levites sa 12 tribes of Israel, yung tribe ni Levi ang tinatawag na linya ng mga pare. Diyan kinukuha ang mga pare, magpapari sa angkan nila. Pero ito, kakaiba. Kasi hindi alam kung saan galing. Alam nila hindi galing siya sa tribo ni Levi, misteryoso. At sabi nga ngayon, siya ay bilang pari ng kataas-taasang Diyos. Binasbasan niya si Abram at binigyan siya ni Abram ng ikapu ng kanyang lahat ng mga ari-arian. Binigyan din ni Melchizedek, si Abram naman, ng bread and wine. Dito, lumang tipan pa lang, makikita na natin, para bang kung babalikan natin ang istorya ng mga tao sa Biblia, kung ano yung nangyari kay Jesus sa Huwebes Santo, sa huling hapunan, tinapay at alak, nakita na natin yan noon pa man. Hindi pa nabubuhay, hindi pa pinapanganak si Jesus sa panahon ni Melchizedek, ang misteryosong pari. Si Jesus, bandang huli, siya rin ang magiging high priest. Ibang klaseng pari sapagkat siya ang mamamagitan sa tao, sa ating lahat, at sa Ama sa langit. Yun ang magiging larawan ni Jesus. Kaya ipinapakita ngayon dito ang mukha ni Melchizedek. Hari ng Salem, pari, nagbigay ng tinapay at alak kay Abram at binless si Abram. Ito po ang kumbaga preview ng mangyayari sa ating huling hapunan na ikinuwento naman sa atin ni St. Paul sa ating second reading sa kanyang first letter sa mga taga-Corinth. Kakatawa nga kasi si St. Paul, hindi naman niya na ka-face-to-face si Jesus. Habang si Jesus ay nangangaral pa sa lupa. Bandang huli na lang, nagparamdam sa kanya si risen Christ at itinalaga siya para maging apostle to the Gentiles. Pero dahil sa kwento sa kanya ng mga apostles, kwento sa kanya ng mga kinuwentuhan ng mga apostles, na isulat ni St. Paul yung nangyari ng Huwebes Santo. At ito yung palagi natin binabanggit sa misa, ang sabi ni Jesus, nung gabing siya ay pagkanulo, kinuha ang tinapay, nagpasalamat sa Panginoon,
At sinabi, "This is my body that is to be given to you. Do this in remembrance of me." Gayon din ang ginawa niya sa kopa ng alak. "This is my blood, drink this in memory of me." Dito naman sa ating magandang balita, sa ating ebanghelyo, ipinakita yung panahon na si Jesus ay buhay pa dito sa lupa at kasama ng kanyang mga alagad, ng mga apostoles. 12, kumpleto pa sila. Masaya-masaya pa silang tinuturuan ni Jesus. At sabi nga, naubos na yung pagkain. Itong kwentong ito yung popular na popular sa atin. Kasi ito lang yung kwento na binanggit ng mga evangelist. Meron silang kanya-kanyang version. At dito sa version na to, ang sabi, merong 5,000 men. Hindi kasi binibilang yung mga babae at mga bata. Pero kung iisipin na lang natin, kung bawat lalaki may kasamang isang babae, yung kanyang girlfriend o kanyang misis, kanyang kapatid, sabihin natin kaagad merong 10,000 people doon sa pangyayaring yon. Multiplication of bread and fish. At kung yung babae at lalaki may kasama pang isang bata, bawat pares ay may isang bata, kaagad 15,000. So ganun karami, humigit kumulang ang pinakain ni Jesus. Kayang-kaya sana niya magpalusot ng tinapay at isda mula sa langit. Utusan lang niya yung mga anghel. Siguro isipin lang niya, "Ama, magpadala ka dito ng mga anghel. Special delivery. Yung newly baked, mainit-init na tinapay." Maaaring magliparan yung mga anghel doon at bigyan sila tigi-isa. Pero hindi ginawa ni Jesus yun. Kasi alam niya, maaaring solusyonan ang gutom, ang problema ng tao dito sa mundo, na kasangkot ang tao. Hindi lamang siya ang kikilos. Gustong-gusto ni Jesus na isangkot ang tao, kasama tayo. Kasi alam niya, meron kang maibibigay. At yung maibibigay mo, kung minsan, para sa iyo, sa tingin mo, ano mangyayari dito? 5 tinapay, 2 isda, sana aabot ito. Minimenos-menos natin. Minsan sinasabi natin, "Hindi man ako magaling magbase. Utal naman ako eh. Hindi man ako marunong kumanta." Marami tayong palaging dahilan. Pero ang Panginoon, sabi niya, pwede yan. Kahit 5 lang, kahit 2 lang, basta ibigay mo sa akin. Pag inilagay natin sa kamay ng Diyos kung ano ang meron tayo, saka lang nagaganap ang himala, ang miracle. Kaya dumami yung bread and fish kasi may nagtiwala. May nagpaalpas ng kanyang 5 tinapay at 2 isda. Kung nagmaramot siya, kung itinago niya yon sa kanyang bulsa, nasira na lang sana yon. Hindi napakinabangan ng lahat. Pero ito pa magandang nangyari. Pagkatapos mapakain ng lahat, ang sabi, sumobra. Ganyan pala magbigay ang Diyos. Hindi sukat na sukat. May mga tao kuminsan, pa nagbibigay, sukat na sukat. Sukat na sukat. Titingnan. Mahusay ba yung sermon ng pare? Mahusay. Magbibigay ako ng 100. Pag ang sabi niya, mukhang nakatulog ako sa sermon ng pare, tama na sa kanya ang 20. No? May presyo. Binibilang natin. Pero ang Diyos po magbigay. Nakita niyo? Hindi lang nabusog lahat yung taong naroroon, meron pa silang Japanese food. Alam niyo yung Japanese food nila? Take-home. Take home. Meron silang take home. At ang sabi, 12 baskets. Imagine na lang nyo yung 12 apostoles, sila yung in charge. Yakap-yakap na lang yung tigi-isang basket. Punong-puno ng tinapay at isda. Kani-kaning na lang, walang makain yung mga tao. Ngayon, mag-uuwi pa sila. Sabi siguro nila, ngayon, may bit-bit pa tayo. Bigat-bigat nito. No? Reklamo na naman. Pero 12 baskets. Para bang sinasabi ni Jesus, yung plano ko na buuin yung 12 tribes of Israel, kayang-kaya ko yan. Kaya ko silang i-bless lahat. Lahat sila. Kaya nga, ang sabi ni Jesus, tipunin lahat,
yung natira. Samsamin. Ayokong nagkakalat kayo kasi siya ang first environmentalist, si Jesus. Ayokong nagsasayang kayo. Kaya sana tayo kapag may pupuntahang kainan, malalakas kumuha ng pagkain ng mga tao, lalo ng handaan. No? Panahon pa naman ng mga piyesta. No? Pag piyesta, lalo na, no? Pupunuin. Pagkatapos makikita mo na iiwan lang. Yung grasya, naging disgrasya. Huwag naman sana mangyari. Tandaan natin, si Jesus, ginawa yung pagpaparami ng tinapay at isda para ipakita lamang sa atin na kayang-kayang tugunan ng Diyos ang ating mga gutom at uhaw. Hindi siya pumarito para lang lamnan ang ating sikmura. Pumarito siya para sa bagay na mas higit pa sa roon. Alam niya yung mas malalim nating pagkagutom, ang pagkauhaw, at ang ibinibigay nga niya yung kanyang sarili. Kaya nga pagdating sa huling hapunan, hawak man niya ang tinapay, hawak man niya ang kopa ng alak, ang pinapakahulugan niya, ako ang inyong tanggapin. My body. At pag sinabing my body, sa kanilang kultura, ang buong pagkatao ng taong iyon. Kaya ang inaalay sa atin ngayong Corpus Christi, ang buong pagkatao ni Jesus. Sana sa ating pagtanggap ng katawan at dugo ni Kristo, sa tuwing tayo nagsisimba, unti-unti may magandang pagbabago na nagaganap sa atin. The body and blood of Christ is transforming us to become more and more like His own. Sana mas maging kawangis tayo ni Jesus. At tandaan natin, kung tayo talagang kawangis ni Jesus, hindi lamang tayo magiging katulad niya sa ugali, sa kilos at galaw at salita, kung hindi kagaya niya, kaya din nating biyakin yung ating sarili. Kaya din nating magbigay kahit masakit, kagaya ng nangyari kay Jesus sa krus. Iyon ang pinakadakilang pagiging kawangis ni Jesus. Kapag nakaya na natin ding magbigay na hindi nag-iisip ng kapalit, kapag nagbibigay na tayo kagaya ng pagbibigay ni Jesus. Sa ating pagdiriwang ng Corpus Christi, katawan at dugo ni Jesus, tandaan natin, sa pagtanggap natin ng komunyon, ang sasabihin ng pare, the body of Christ. Hindi niya sinasabing the body and blood, kasi understood na sa body of Christ, naroroon na rin ng blood. Kasi ang bading tatanggapin natin sa misa ay buhay. Hindi ko naman sinasabing ang bangkay ni Kristo. Ang sinasabi ko ay ang katawan ni Kristo. At pag sinabing ang katawan ni Kristo, hindi lang yung hawak-hawak ko na tinitingnan ninyo, na kukunin ninyo. Ang sinasabi doon, ito ang katawan ni Kristo, ako ang katawan ni Kristo, kayo ang katawan ni Kristo, tayong lahat. Kaya tayo sana magsikap maging katulad ni Jesus, at biyakin ang sarili. Ialay ang sarili para sa kapwa. Gaya ng magandang halimbawa ng ating Panginoong Hesukristo. Amen.